Mga kapatid ko sa Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ang lubos na kasiyahan na nasa ating kalooban ay maging ganap lamang sa pamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos para sa ating lahat. At ito nga ang kalooban ng Diyos, na wala ni isa man sa atin ang mawawalay sa kalooban ng kanyang pinakamamahal na anak. At tayo'y binibigyan niya ng pagkakataon na marating ang buhay na walang hanggan sa pamagitan din ng pagliligtas na inaalay sa atin ng kanyang pinakamamahal na anak na ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa ating kalooban, kung lubos man ang kasiyahan nating nananampalataya at nananalig sa ating Panginoong Hesukristo, wala tayong ibang nanaisin, kundi hayaan ang salita ng Diyos na araw-araw nating pinaginilayan na magkaroon ng laman sa ating laman. Na ang Eucharistiyan ating tinatanggap, sinusubo araw-araw, linggo-linggo, ay siyang ating pagkaing ibinabaon o ang pagkaing ating baon habang naglalakbay tayo sa mundong ito patungo sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, totoo, sabi nga natin kahapon, na ang pananampalataya ay bigay ng Diyos sa atin. Ngunit, ang pananampalatayang ating natanggap ay hindi lubos nating naunawaan at naiintindihan. Dahil sabi nga ng Panginoon kay Agustino, paano tatanggapin ang lubos na karunungan ng Diyos sa makitid nating isipan, kundi unti-unti natin itong tatanggapin, nguyain, at isusubo. Dahil alam natin na ang misteryo ng katotohanan tungkol sa Diyos ay pinahayag sa atin sa pamamagitan ng kanyang pinakamamahal na anak. Kung si Jesucristo ay nagpahayag tungkol sa karunungang banal sa kanyang mga alagad na unti-unti nilang nakikilala't nalalamat na unawaan pagkatapos lamang ng Pentecostes. Dahil sa tulong ng banal na Espiritong unti-unti ding nagbibigay sa kanila ng linaw tungkol sa mga pangaral at ipinapahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Upang matulungan tayo sa pamamagitan ng sabayanang banal, tayo ay nagdidiriwang araw-araw. Pinag-ilayan natin ang salita ng Diyos, tinatanggap natin ang pangaral ng ministrong pinili ng Diyos upang mag-aral, magkaroon ng kaalaman at may pagsisikap na gawing banal ang araw-araw niyang pamumuhay, ang siyang binibigyan din ng inspirasyon, ng karunungan, ng kaalaman ng Diyos upang may pahayag na may pananalig at pagsunod sa kung anuman ang turo ng ating Panginoon sa pamagitan ng simbahan. Ito ang tinatawag nating Magisterium of the Church. Kami mga pari ay hindi pwedeng magkaroon ng sariling interpretasyon sa kung anuman ang aming ipinapahayag. Totoo, meron kaming mga sariling karanasan kung paano namin ibinubuhay at kung paano binibigyan kami ng Panginoon ng pagkataon upang maipahayag
hindi lamang sa salita kundi pati na sa sariling gawa. Kung ano ang napagnilayan at aming ipinahayag. Ngunit hindi rin ganoon kadali para sa amin upang magkaroon ng ganitong kalalim na kaalaman, kundi unti-unti din namin tinatanggap, sinusubot, ginunguyat, nilulod. Dahil alam natin na hindi rin kaganon kadali ang mag-aral, magkaroon ng paghahanda para maging isang pari sa ating sambayanang banal. Mga kapatid, lahat tayo ay may sariling kakayahan. Ngunit ang pananampalatayang meron tayo ay kailangang meron ding totoong kaalaman at karunungan na hindi lamang karunungan kalamang pantao, kundi ito ay mula pa sa tradisyon ng ating simbahan. Kaya nga po marami ngayon sa mga nagiging pastor ng iba't ibang sekta na kung saan nag-aaral. Binibigyan nila na ngayon ng papahalaga kung ano ang turot pangaral ng mga pastor ng ating simbahan mula pa sa simula hanggang ngayon. Kaya marami sa kanila ang nabuksan ang puso't kaisipan dahil sa bigay ng liwanag mula sa Espiritu upang tuluyang maintindihan at maunawaan kung ano ang ating ipinagdiriwang ay Eukaristiyang ito. Ang salita ng Diyos ay dapat magkaroon ng buhay sa pamagitan ng bawat isa sa atin. At ang katawat dugo ng ating Panginoon Kristo ay siyang pagkaing ating baon habang naglalakbay tayo sa kabanalan ng buhay patungo sa buhay na walang hanggan. Walang ibang ninanais ang Diyos, kundi maging buo tayong naglalakad patungo sa Kanyang kaharian na puno ng pananampalataya at pananalig sa Kanyang bugtong na anak na siyang nagpahayag ng salita ating pinagnilayan at binibigyan ng pagkakataon na maging katawan sa ating katawan o magkakaroon ng laman sa pamagitan ng ating sariling pagkatao bilang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Amen.